Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Medyo maaga-aga ako. Ha? Ay, salamat sa tumadagdag na subscriber. Nadagdagan na naman ng 3. Oo, yun. Ha? At least hindi na mabawasan. Ha? Mamaya mag-collab tayo mga boss. Nakapili na si Excellency ng 3 miyembro ng Independent Commission, no? Mga pinili ni PBBM na member ng Independent Commission. Ano masasabi niyo rito mga friend? Pakinggan natin ha. Si Atty. Claire Castro. The Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., formal na pong binuo ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa bisa ng Executive Order No. 94. Ang layunin ng komisyon, ito ay magsasagawa ng malalim at walang kinikilingang investigasyon sa mga ulat ng katiwalian, maling paggamit ng pondo, at irregularidad sa mga flood control at iba pang proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan sa nakalipas na 10 taon. The Commission has been granted broad investigative powers, including the authority to issue subpoenas, recommend the filing of criminal or administrative cases, coordinate with prosecutorial and disciplinary bodies, and request relevant document. Mamaya magbibigay ako reaction. No? Pakinggan lang natin si Atty. Claire at sasabihin niya na yung 3 napili ni His Excellency. Ha? Such as books, contracts, bank records, and other materials needed for its investigation upon proper request or representation to the appropriate authorities. To lead this task, the President has appointed individuals of proven competence, integrity, and deep familiarity with infrastructure, finance, and institutional reform. Rogelio Babe Singson, Commission Member. Mr. Singson brings decades of direct experience in both the planning and execution of major government infrastructure projects. Bata po ni Pinoy yan, si Babe Singson. Dating DPWH Secretary Babe Singson. Magaling o, di ba? Tsaka ano panahon ni Pinoy, wala naman ho itong mga ganitong klaseng kahayupan na mga insertion at saka itong mga ghost project, wala akong ganun, di ba? Kaya approve si Babe Singson sa napili ni His Excellency. Tuloy, Atty. Claire. As former Secretary of the Department of Public Works and Highways, he led one of the most significant reform efforts in the agency's history, introducing systems to promote transparency, eliminate ghost projects, and ensure proper use of public funds. He also served as Bilyar, makinig ka, Bilyar. Kabaliktaran mo si Babe Singson, ha? head of the Bases Conversion and Development Authority, where he managed large-scale land and infrastructure development. His technical understanding of how projects are designed, procured, and implemented will be essential to this Commission's work. Rosana A. Fajardo, Commission Member. Ms. Fajardo O yung pangalawa, hindi natin kilala eh. No? Rosana Fajardo, hindi natin kilala yan. No? is a certified public accountant and currently the country managing partner of SGB and Company, the Philippines' largest professional services firm. She has over 3 decades of experience in auditing, internal controls, and risk management, especially in identifying weaknesses in financial systems and operational processes. She has worked across both public and private sectors to help organizations defect fraud, strengthen governance, and build more accountable institutions. Her technical insight and financial acumen are critical in following the trail of public funds and determining where leakages and irregularities may have occurred. Mayor Magaling din yung Fajardo mo. Ha? Ito yung pangatlong napili ni His Excellency. Benji Magalong
special advisor, and who will act as investigator for the ICI. Mayor Magalong is Magagalit si Nyolo dito sa ginawa mo na to, His Excellency. Ha? Ang daming pwedeng piliin. Bakit si Magalong? Napanood ko rin si Vlogcaster kanina, hindi rin siya sang-ayon. His Excellency sa napili mo. No? Ako, bilib ako kay Magalong, totoo. Gusto ko ka nun, nung nilalaban siya sa korupsyon eh. Sabi ko, sana magkaroon na ng people power at si Magalong na si Magalong na maging presidente ng Pilipinas kung may magtatagumpay ang people power. Abay, mana-mana mo biglang pinagpupuri si Digong. Kaya nag-vlog ako, nabudol ako ni Magalong. Para purihin mo si Digong, iba ka. Ha? DDS ka para purihin mo si Digong. O, di ba? Ituloy natin bakit napili ito si Magalong. Pero maraming magagalit. Ha? Dito nga, maraming nagtatanong dito sa mamaya question answer ni Atty. Claire. Maraming tanong, bakit si Magalong? career law enforcement officer who served as Deputy Director General of the Philippine National Police and as former Director of Criminal Investigation and Detection Group, or CIDG, and helped lead institutional reforms in law enforcement through intelligence-driven forensic-based approaches. As mayor of Baguio City, he has continued to apply his strict standards of transparency and accountability in local governance. His experience in leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing, and enforcing compliance makes Palagi ko, masaya si Baste. Si Pulong, masaya si Pulong. Advisor daw itong si Magalong alam namang a-advisean niya yung mga na imbestigahan niya si Pulong sa 51 billion. Hindi natin alam baka nagbago naman yung ni Magalong Hindi natin alam, no? Ituloy. in a strong asset to this commission. The announcement of the chairperson of the commission will be made by the president in the coming days. Voluntaryo ang pagtanggap nila sa May isa pa, yung chairperson daw nitong ICI na to. Hindi pa, bitin pa, oo. No? tungkulin na ito. Hindi sila hinihirang para ipagtanggol ang sistema kundi para harapin ito. Bawat isa sa kanila ay may mahabang karanasan sa pagtukoy ng mga problema sa loob ng mga institusyon at sa pagpapatupad ng mga reforma sa malalaking organisasyon. At pinakamahalaga sa lahat, wala ni isa sa kanila ang konektado sa anumang ahensya o kontratistang iniimbestigahan. Karapatan ng publiko ang magkaroon ng isang tunay na independent commission. Gaya ng paulit-ulit na sinabi ni Pangulo, walang sasantuhin dito. Kahit kamag-anak, kaibigan, kaalyado, there will be no secret cows. The commission will begin its work immediately. Kaya mo ba yan, Magalong? No secret cow, ha? Wala pa ako narinig dito kay Magalong na binatikos ang Duterte. Ha? Wala pa ako talaga narinig. Marami siyang ini-expose sa mga korupsyon. Pero never niyang diniklara na si Duterte corrupt. Ha? Tuloy. At handa na po tayong sumagot ng inyong mga katanungan. Tanungan mga friend. Bagong ligo ako eh. Hindi. First question po. First question. Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Will the ICI take over the possible reorganization of DPWH after Secretary Dizon required the submission of courtesy resignation among the agency's officials? Hindi po mangingimasok ang Independent Commission, ang ICI po, sa anumang pong gagawin ng DPWH. Yan po ay independent body na ituturing or independent fact-finding commission at hindi po makikialam sa anumang sangay ng gobyerno. Das na lang po. Will there be a suspension in the implementation of DPWH flood control projects and other public works while its officials are being vetted? Depende po yan sa magiging pagsusuri at evaluation at assessment po ni Secretary Vince Dizon. Thank you po.
Second question po from Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Handa Yusek, magandang hapon po. Yusek, meron po bang timeline na isinet para matapos yung investigation ng Independent Commission since merong clamor talaga ang public na mapapanagot agad yung mga sangkot dito? Wala po masasabi agad na timeline. Ang pinaka-timeline dito ay mas maagaran o mas mabilis ang pagtatrabaho. At mas mainam po matapos po ito sa loob lamang ng ilang buwan. Pero sabi nga po natin, sa dami po ng records na dapat aralin, ay bigyan po natin ng pagkakataon ang ICI na aralin lahat ang mga dokumento para po kapag ka po may sinampahang kaso, kumpleto naman po ang mga dokumento. Okay po, next question. Job Manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusek. Yusek, bakit pinili ni President yung mga naturang members doon sa panel? And ano po yung assurance na truly independent itong mga nabanggit na ito? At Gagaling ng mga tanong ng mga journalist na to, ha. nung binanggit natin kung ano-ano ang kanilang mga skills, ang kanilang mga expertise, at hindi po ang mga taong itong nabanggit natin ay hindi naman po namumulitika. Kaya po, asahan po ng taong bayan na pinili po ito ng Pangulo para po mas maging malalim ang pag-iimbestiga sa pamagitan ng mga taong masasabi nating competent po sa kanilang magiging trabaho. Follow up lang, Yusek. Si Baguio City Mayor Magalong ay advisor dito sa panel. Yan, advisor, ha, si Magalong, ha. Baka i-advise yung Magalong, huwag mo yung huwag nyo imbestigahan yung Davao. What eh. Tamang duda talaga ako dito, mga friend. Maski naman yung mga nagtatanong, may duda rin. Pakinggan nyo. Ano kaya ito, sabihin natin, makaka-affect sa current duties niya bilang Baguio City Mayor, knowing na malaki itong i-handle niya? Siguro po si Mayor Benji Magalong na po ang makakasagot po niyan, pero pinili po naman po siya bilang special advisor po para po sa ICI. Puta, special advisor pa. Ha? Sa totoo lang, oh. Wala bang mapiling iba? Ano i-advise niyan? Sige nga, for what? Hindi na tayo nagmamagaling. Kitang-kita naman na yung mga magnanakaw kung sino eh. Iimbestigahan na lang nga ni dating Babe Singson. Ha? At saka nung Pahardo. Kung gaano kalaki ang ninakaw. Alam naman na mga ano pang ano ni Magalong? Alam naman ng mga ang materyales ay ginamit, mga mahihinang klase, tinipid na gano'n. Alam naman na ano pa i-advise? Hindi, wala akong maisip eh. Na special advisor, ha? Anong i-advise? Sige nga. Ngayon mag-isip nga kayo, ano pwedeng i-advise ni Magalong? Si Magalong, matagal naman na nagsasalita na anti-corruption siya. Pero pinupuri niya si Duterte. Yun ang mabigat eh. His Excellency eh. Tuloy, ang daming pwedeng anuhin. Di ba? Merong mga nakikita at mga in-interview nila, Jessica Soho, whatsoever. Mga engineer, ha? Eto ang nagastos dito, 40 milyon. Sabi ng engineer, masyadong malaki. Ang poste nito, magkakahalaga lang ng 100,000 isa eh. Ilan lang yung posting yan, sabi niya, bakit 40 milyon? Mga ganon. Yung mga talagang engineer na kayang kalkulahin, mas maganda pa yun eh, kaysa kay Magalong kung sakasakali yung talagang engineer, mga civil engineer talaga na alam estimate kung magkano lang dapat ang ginastos dito. Yun ang i-advise na talaga, itong project na ito ay ninakaw. Ganon-ganon. Yun naman pwedeng maging mag-advisor. Anong i-advise nga ni Magalong? Sige nga. Saan ba siya pwedeng mag-advise? Baka sabihin niya, gawin nating state witness si Dismaya, di ba? Di ba? Wala eh. Babe Singson ayos, tapos yung Pahardo ayos dahil mas mabuti pa siguro kung si Heidi Mendoza ang kinuha, hindi ito si Magalong. Special advisor, ha? Anong i-advise? Bulat-lat na, nakatihaya na lahat ang baraha kung paano nagnakaw tong mga BGC boy na to eh. Di ba?
Yung mga magnanakaw, tihayan-tihaya na kung sino mga nakinabang, kung sino mga... Anong i-advise ni Magalong? Wala akong maisip. No. Okay po, last question po. Gilbert Perdes, DWIZ. Magandang hapon po, Yusek. Nabanggit po, iniugnay po ni Senator Ping Lacson, si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, sa isang kontraktor po mula po sa Bulacan. Ito ho ba'y alam na ho ng Pangulo at ano hong reaction dito ng Presidente po? May reaction ho ba yung Malacanang dito? Opo, nalaman na po ito dahil nga po ito'y na-report na rin po ni Secretary Vince Dizon. At sinabi po natin kanina, walang kaibigan, walang kaalyado, walang kamag-anak, lahat po na dapat imbestigahan ay iimbestigahan. Thank you po. Okay po, last question na po from Jean Mangalus, Philippine Star. Yan. Galing yan. Good afternoon. How does the palace respond to the growing public unrest and protests, especially the large one coming on September 21? Is the ICI enough to restore public trust? Okay. First of all, the President will always respect this freedom of expression. So kung ano man po ang nararamdaman na sentimiento ng ating mga kababayan sa ngayon, yan po ay ginagalang ng Pangulo. Ang dasal lamang po natin, itong kanilang pagsisentimiento ay wag sanang sakyan ng ibang mga tao na hindi maganda ang naisin para sa gobyerno, kundi mag-destabilize. So yan po ay sinusuporta naman din po ng Pangulo ang mga hinaing ng ating taumbayan. Dahil ito naman po Malamang yan, Atty. Claire, talagang sasakyan yan nung sinasabi ng mga taong gusto mong stabilize itong administrasyon ni Bongbong. Malamang yan. Yung sinasabi mong wag, malabo yan. Hahalo at hahalo dyan yung mga demonyo dito sa lupa. ilaban sa korupsyon. Ma'am, sabi ko ni Presidente, Yan. wala pong politician doon sa... Mike. Medyo mahina sabi. Ma'am, sabi po ni Presidente, wala pong politician siyang kukunin dito sa investigation na to. Bakit kinuha si Magalong? Yan, Panginoon. Ma'am, quick follow-up lang po kay Mayor Benji Magalong. Sabi po ni Presidente, hindi po siya maglalagay ng politician doon sa body. Maybe clarify lang po kung bakit po napili si Mayor Benjamin Magalong. And meron rin po kasing sinasabi si Congressman Zaldico na medyo may doubt kung si Mayor Magalong yung involved sa body dahil kung ano-ano na raw po yung sinasabi sa media bago pa mag-start yung investigation ng Independent Commission. Ang magiging papel po ni Mayor Benji Magalong ay special advisor. Hindi po siya kasama doon mismo sa 3-member commission at malaking magiging tulong din naman po kung anong po ang nalalaman. So may isa pa talaga, yung pinaka-head nitong commission na to. Hindi sinasabi ni PBBM. Si Magalong special advisor. Humihirit si Saldico dahil hindi pa nga to nabubuo tong independent commission nito. Marami na sinasabi, ito si Magalong, laban kay Saldico. Saldico, may hirit ka pa. Tuloy. Ni Mayor Benji Magalong. So bigyan po natin siya ng pagkakataon. At ito, ang pagkakataon pong ito ay dapat niya ipakita sa taumbayan para mapagsilbihan kung anong interes ng taumbayan. Thank you po, Malacan. Ma'am, follow up lang din po, ma'am. Isa lang po, ma'am. Ma'am. Ma'am, bakit po si Mayor Magalong po ang napiling mag-imbestiga para sa Independent Commission considering marami pa naman pong ibang mga law enforcement na mga officers ang pwedeng mag-imbestiga at mapabilang po doon sa Independent Commission? Katulad na sinabi natin, special advisor po ang papel mismo ni Mayor Benji Magalong. So, doon po ang kanyang papel. Hindi po siya miyembro ng komisyon. Okay. Mag-iimbestiga po siya, ma'am. Kung ano man po ang makukuha niya sa pamamagitan ng kanyang effort, maaari niya po itong ibigay mismo sa ICI. Thank you po, Okay. Malacan Okay. Press Corps. Okay, salamat. Oo, meron sa Valenzuela. Okay na po, ayan.
So, magandang araw. At bago po tayo magtapos, batiin natin ang ating Pangulo ng maligayang kaarawan. Happy birthday, His Excellency. Dito ako natuwa eh. Kantahan po natin ang ating Pangulo. Sabay-sabay po natin kantahan. Yung masaya. Happy birthday to you. Happy... Kantahan po natin ang ating Pangulo. Happy birthday to you. Happy birthday. Yung masaya. Baka mamaya hindi na kayo papapasukin dyan sa pagtatanungin sa para naman kayong happy birthday nyo eh. Parang tayo ito, parang pasyon. Happy birthday to you. Happy birthday. Yung masaya, sabi niya Tony Pierre. Hello ako mga friend. Ano masasabi nyo? Dito sa independent commission na pili ni sa akin okay na yung dalawa. Pero si Magalong para maging special advisor, ano ang advice niya? Tihaya na yung baraha eh. Alam na kung paano nagnanakaw, yung mga insertion, lahat nandun na eh. Di ba? Humihirit siya sa saldi ko na bakit kaya na kinuha mo. Tinitira na ako. Ano yun? Dito tayo. Huwag nang ituloy ang kaso. Mga abogado ni ex-President Duterte, nagmosyon sa ICC na huwag nang ituloy ang kaso. Kasi nga may depensa sa mag-iisip. Ayan ito. Ito ako dito. Tumatagal lamang ng 10 Nakakagulat ang mosyon ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte na hindi na ituloy ang kaso niya sa International Criminal Court. Kung babasahin mo kasi ang mosyon ng kanyang mga abogado, pinalalabas na wala na sa tamang kapasidad ang pag-iisip ng dating Pangulo. Sa madaling salita, may sira na sa ulo. Baliw na. Ano ba na? Depensa yan? Kupal. Wala ka ba iba ididepensa? Sa bagay, wala ka talagang maididepensa sa totoo lang. No? Kasi nga, yung kliyente, mismo siya, inaamin niya lahat ang krimen na ibinibintang sa kanya. Naka-live pa sa Senado, under oath, ng gago. O ano nga ididepensa mo dyan kung hindi ganyan? Baliw yung kliyente mo. Wala na sa kapasidad. O. Pero tingnan natin, yung sinasabi ni Idol Ed Lingaw, na pwedeng mangyari dito kay Timang. mosyon po ni Atty. Nicolas Kaufman, ito raw ang mga problema ngayon ng dating Pangulo. Kakulangan sa memory at kakulangan sa executive functioning. Ano po ibig sabihin nun? For example, planning, focusing at multitasking. Visual constructing ability. Matagal na nga ito si Kupalman. Yan ba ang binabayaran sa'yo ng milyon-milyon ni Digong na depensa mo? Palabasin na may sira sa ulo yung kliyente mo. Maski yung bagong graduate dito sa law school dito, at depensa ba yan? Bagay, wala ka talagang ididepensa maski ang galing mo. Dahil nga yung kliyente mo, mismong inaamin niya na talagang totoo na siya isang nagutos ng pumatay. Ano ba? Tuloy. O yung cognitive abilities, halimbawa po, ang pagbubutones ng damit o kaya ay pag-aayos ng iyong kamang tinulugan. At limitado na raw ang kanyang kakayahan para sa complex reasoning. Dagdag pa ni Kaufman, hindi na nga raw maintindihan ni Duterte ang dahilan kung bakit siya nakakulong ngayon sa The Hague. At ang Hindi na maintindihan ni Duterte, ba't siya nakakulong sa The Hague? Ewan ko lulusot yan. ICC naman. Ewan. pahabol ni Tony Kaufman kung ano pang paggamot o kahit ano pang paggamot ang gagawin, hindi na may babalik ang dating Pangulo sa kanyang dating kakayahan. At ito nga po, dahil daw hindi na maintindihan ni Duterte ang paglilitis,
hindi na raw siya dapat dumaan sa paglilitis. Sa ilalim po ng Rule 135 ng ICC Rules of Procedure, ang ICC Trial Chamber lamang ang merong otoridad na magdesisyon kung fit to stand trial ang isang akusado at kung naintindihan niya ang mga Puta, delikado mga friend. Mukhang wag naman sana, ha? Ha? Pero pakinggan si Ed Lingaw. nangyayari sa paglilitis. Ngayon, nagkaroon na ba ng ganitong klaseng issue kung saan hindi tinuloy ang paglilitis dahil sa fitness o kakulangan ng fitness to stand trial? May ilan na rin pero sa ibang international tribunals. Si Felicien Kabuga, isa pong negosyante sa Rwanda, inakusahan ng genocide sa UN International Criminal Tribunal for Rwanda. Yun lang, 87 years old na po siya nung siya'y mahuli. June 2023, nagdesisyon ang tribunal na meron na siyang demensya at hindi na maaaring dumaan sa paglilitis. Pero hindi rin siya pinakawalan. Hanggang ngayon, siya po'y nasa UN Detention Center pa rin sa The Hague. Wala nang trial, wala ring conviction, pero wala ring kalayaan. Isa pa po si Vladimir Kovacevic. Yan, malamang ganun abutin ni Digong. Gaya sinasabi ko, para siyang nakakuha ng home for the aged na libre. Aalagaan pa siya ron. Pero nakakulong siya. Okay na rin yun, di ba? Maski na hindi na siya litisin, pero nandun siya nakakulong. Gaya ni sinasabi ni Ed Lingaw na una. 87 years old daw. Di ba? Hindi siya pinalaya. Meron na pinalaya sa tutok. May dementia na raw eh. Wala na nga alam eh. Pero hindi siya pinalaya ng ICC. Delikado ha. Hindi pa rin lusot Kupalman. Ang problema, sila bato. Baka ma-exempt, hindi naman siguro. Tuloy. Ng Serbia, akusado po ng violating the laws of war taong 2006. Sinabi po ng International Tribunal for the former Yugoslavia na wala na siyang kakayahan dumaan sa paglilitis dahil sa paranoid psychosis. Siya ngayon ay nasa isang military hospital sa Belgrade. Kung sa ICC naman, ang pinakamalapit na kaso ay ang kay Al Hassan mula po sa bansang Mali. Ang kanyang kaso, war crimes at crimes against humanity. Pero ang depensa ni Al Hassan, meron siyang PTSD or post-traumatic stress disorder. Pero ito po ang desisyon sa kanya ng ICC. Meron nga raw siyang psychological difficulties pero pwede pa rin siyang dumaan sa paglilitis. Kaya nung taong 2024, last year lamang po, nahatulan si Al Hassan ng guilty ng ICC at sinentensya ng 10 taong pagkakabilanggo. Kaya ang tanong ngayon, maniniwala ba ang ICC na wala ang kakayahan ng dating Pangulong Duterte na tumayo at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya? O ituturing nila ba siyang isang pasyente o parang pasyente na hindi na kayang panagutin? Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam. Yun ang kay Duterte. Pag yun sinabi nung ICC na tuturing nila siyang pasyente, malaki tipid ng mga Duterte kasi meron siyang libreng home for the aged na tinitirhan at siya ay aalagaan na lang sa dahig pero hindi siya palalayain. Ibig sabihin, wala na naman siyang chipay. Hindi siya makakita ulit ng mga dancer. Doon lang siya sa dahig. Kung sintensya naman siya, 10 taon. Siguro, wala na rin yun, di ba? Pero yung tsansang palayain siya, malaking halaga yan. Malaking kahibangan na yan. Parang sinabi ng ICC na, puta, yung mga iba mapepreso ron, ganun din ang gagawin. Magbabaliw-baliwan, tapos lalayain. Di ba? Kalokohan yun. Ikaw naman, Kupalman, yan lang ba depensa mo? Ano ba yan? Laki-laki na binabayad sa'yo. Anyway, sabi ko naman, di ba? Walang katipe-depensa talaga yan. Di ba? Hindi tayo abogado. Pero, ano, hindi depensa niya? Inaamin niya na nga. Natutuwa lahat siya. Tinuturo niya pa si Bato. Yan. Si Bato. Death squad din yan. Ay, naku, Kupal. Naka-boundary si Kupman, mga pre. Kaya yung mga kagaya nila Kibuloy, si Go Waping,
Eh, sabihin nyo na talaga kung anong naging papel nyo sa buhay ni Digong, no? Panahon na para kayong magsikanta. Ha? Librado Ludovico, blessed morning, Karoke. Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Ay, nako Pilipinas. Pinamumugaran ng mga demonyo dito sa lupa. Nagpasasa kayo sa kaban ng bayan, pero bahala na sa inyo ang Panginoon Diyos. Totoo yan. Librado ulit, oh. Alalay, Karoks, ang puso mo. Tatawanan tayo ng mga hayop na yan pag may nangyari sa atin, lalong-lalo na yung si Sister Grace Chings. Hindi ako makapag-vlog eh. No, dyan sa walang yan, sa totoo lang. Pero baka bukas na naman, puro bukas. No? Shout out, Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Ha? David Ali Mendoza, good evening po, Karoks. Totoo po walang kinalaman si BBM sa mga nangyayaring katiwalian sa DPWH. Eh kasi po ay tatangat. Ano nga, David? Hindi po arok ng isip niya yung mga ginagawang estilo ng pangungurakot ng mga tauhan ng DPWH. Ewan ko nga ba? No? Bakit ganun? David ulit, oh. Karoks, alam na daw po kung sino-sino mga senador ang may budget insertion, kaya po pala tahimik ang karamihan sa mga senador. Ngayon, damay din pala sila. May balita po na kasama ang pangalan ni na haba na baba, Gatchalian, Lapid po, Katitano. Yung lalaki po, Subiri, Bong Oga, Grapi Tulpong, Mark Villar. At saka yung dalawang natalong senador na sina Revilla at Tolentino. Ganun ba yun? Oh, maratig naman, hindi ko alam yun. No. David Ali Mendoza ulit. Yun nga po, Karoks, tayong mga ordinaryong mga Pilipino ay hirap na hirap sa pagtatrabaho para lang may mapakain sa pamilya natin na galing sa marangal na pamamaraan. Eh itong mga politiko natin at mga government employees at contractor, sinasandok lang nila ang pera ng taong bayan para ipakain sa mga pamilya nila at masususan ang mga luho nila. Ang saklap naman, mga demonyo talaga ang mga taong ito dahil wala silang konsensya. Totoo yan, David ulit. Karoks, kalma lang po tayo. Huwag niyo po kalimutang uminom ng amlodipine at losartan para sa high blood. Oo, yun talaga. Friend, Shelly J. Sir, shout out ha. Tignan na lang natin kung may mapakulong si PBBM na mga matataas na nakaupo sa gobyerno na mga magnanakaw. Di ba, Karoks, ang daming mga kaso ngayon na natatabunan na pagkapatay kay Percy sa mga sabungero at impeachment ni Inday, takaw at baka makalusot pa si Digong sa ICC tapos flood control. Hay naku, kawawang mamamayan ng Pilipinas. Naniniwala naman sila sa drama ni Digong. Pag pinauwi nila yan sa Pilipinas, murahin sila niyan mula ulo hanggang paa. Baka hindi lang yan ang aabuti nila. Tsak, diretso yan doon sa Kingdom. Bibisitahin niya yung mga pastorals ni Kibuloy. Diba, siya yata ang administrador ng buong kaharian ng baliw. No? Ron Valencia. Bossing, kung gusto nilang ito bumalik sa memorya si Gongsdi, madali lang yan. Ipakita si Kupalman yung picture ni Senti at ni Kong Dilima. Baka makatulong. Pag pinakita yung picture ni Senator Trillanes sino to? Utang. Sabi siguro, hindi ko utang. Hindi ko to. Oh. Ron Valencia. Bossing, nakakita na ako ng ganong bulto ng pera sa pelikula lang ng mga drug lords. Oh, mga drug lords, di ba? Di sila meron nun. Oo. Sila El Chapo, yan. Marami sila yan. Tapos yung napatay, yun. Si LJ Zero. Mga walang hiya talaga itong mga kurakot ng mga nasa gobyerno. Pati yung mga idol ko, natutong magsipagmura. Dati pa-cute at papogi lang sila. Ngayon, palakasan ng pagmumura. Ramon Valencia ulit to. Bossing, maganda yung eto na naman to si Ramon. Ay, naku. Ano naman suggestion mo? Bossing, maganda yung suggestion.
naka-Roque Warriors natin na gawin na 20 pesos ang coins na ang pera. Wag naman sana kasi magkakaroon pa rin ng korupsyon kasi yung iba baka hindi na magsukli. Sana damihan naman ang mga barya. Pwede. David Ali Mendoza ulit. Karox, paano po makakasuhan si Boy Kilay? Ang election lawyer pala niyan noon, 2020, si George Garcia. Ano pa po ang maasahan nating hustisya? Sinabi mo pa. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Annalisa Apolinar, shout out. Sabi ni Prince Shervin. Naku, ayan na naman po tayo, Sir Rox. Dalangin ko po, Sir Rox, para po sa aking centennial na kaarawan bukas. Oy, happy birthday, Tia Delia. Mga friend, birthday po ni Prince Shervin Sapeda, Pero di ako naniniwala na centennial ka na, hindi. May you have many more birthdays to come, my friend, and God bless you always. Sabi niya, mapakinggan po sana ang lahat ng ating mga kahilingan, papaayos naman po sana ang sobra pong lugmok na ating pong bansang Pilipinas. Sa araw-araw po kasi na ginawa ng Diyos, Sir Rox, wala pong bumabalandra sa social media at television, kundi puro korupsyon at puro pusakal na sinungaling at magnanakaw. Grabe na pong nakapanlulumo at sobra na pong pag-alipusta sa ating Panginoon ang ginagawa po ng mga Damonium, Impactum, Satanasium, mga Judas, Iscariote, mga ito. Sa kaitiman po ng kanilang budhi, ipinapakita po nilang mas makapangyarihan po ang kwarta, pera at salapi kaysa sa ang matakot po sa Diyos, Erox. Totoo yan, friend. Pero kahit pa po anong magic at pagkukubli ang kanilang gawin, God really moves in a very mysterious ways po, Sir Rox. Kung di po sila naniniwala na sumasambulat po ang mga burak nilang lihim nang dahil si Lord na po ang kumikilo, Sir Rox, buntot po nila, hila nila. Totoo yan. Pero siguro po, di po sila makapaniwala. Kinalos na po silang lahat ni Lord. Kasi nga po, sobra na. Alcansiatara. Dapat po dyan, litsunin. Tusukin po ng kawayan sa tumbong at ihawin po ng buhay. Dapat hindi, sa kawa, yung malaking kawa, tapos pakulaan, doon sila ilubog ng buhay. Tignan nyo nga po ang itsura niyan, Sir Rox. Itsurang di po yan pahuhuli ng buhay. Bundat na at sobra na pong nalulunod sa salapi ang pinutukan po ng lintik na buhayang hagum na yan. Pero ayaw pa rin talagang tumigil ang buitring luga. Ba? Kung ano po ang laylay ng kanyang pisngi at bundat na tiyan, sa itsura pa lang, Sir Rox, alam mo na isa siyang buitre at pagmumukhang di katiwa-tiwala. Totoo yan. Grabing kapal talaga ng pagmumukha ninyo, mga hayop kayo. Kulang sa inyong lahat na magkakasabwat ang mga silya elektrika. Grabing parusa at ang ipinadadanas nyo sa mga kapwa ninyo Pilipino. Dapat kayong lahat ihulog sa kawa na kumukulong supre. Pero kung kayo naman may natitira pang respeto at takot sa Diyos, kayong lahat ng mga pusakal na magnanakaw, isauli at ibalik ninyo lahat sa kaban ng bayan ang mga nakulimbat at mga ninakaw ninyo, mga pinutukan kayo ng lintik. Sir Rox, alam ko pong walang imposible pag si Lord ang gumalaw. Totoo yan, friend. Wala talaga. Wag po tayo dapat mawalan po ng pag-asa. Masaya po akong magdiriwang ng aking centennial birthday, Sir Rox, kasi God is good po kahit ako po ay isa sa mga miyembro ng mga karayuman ni Niolo the Great.
Mabuhay ka po, Sir Rox. Salamat po. Walang sawang pag-shoutout araw-araw. Sa akin po, mga ka-warriors, mabuhay po kayong lahat. God bless po. Happy weekend to all. Ingat po palagi, Sir Rox. At isang malupit na hello sa ating Sister Grace. Okay, mga friend, birthday ni Tia Deli bukas, ha. Sana puro happy birthday talaga, my friend. Isa ka. Lahat kayo na paulit-ulit hindi ko kayo dapat makilala kung hindi dahil kay Grace Chingsay. Oo. Oo. Hindi ho ako magbablog kung hindi ho naging walang yayon. Kaya maski pa paano, tinatanong kong utang na loob yung kahayupan ng babae na yan dahil napunta ho ako rito sa pagbablog na ito. No? Yun lang po yun. Grace Chingsay. Pero bukas baka may vlog ako para sa'yo. Kala ni Baya, shoutout. Good evening, Kasani. Bombayin mo na silang ng batuta, Kasani. God bless your family. God bless, Kalatni. Kalatni, bukas birthday ni Tia Deli, Wala yan. Sarsuela lang ang independent commission na yan. Ito na naman tayo. Sa Inidoro lang papunta ang mga hearing at investigasyon na yan. Mga kurap, mga kawatan, mga putlagis, mga nabading. Ewan ko talaga. Kalat ni, as due process, may as. Kalat niya. Friend Jun Lagon, shout out, Pastor. Hello, Manong Roque. Okay lang po na mapuspon ng hearing sa ICC para siguradong magtatagal si Digong doon. Alam naman ng ICC ang ginagawa nila. Pag nagkasakit si Digong, gagamutin nila para lumakas pero nandun pa rin siya sa ICC. Yun nga. Dagdag parusa yun sa kanya kahit wala pang sintensya. Sabi nga ni Basil Valdez, let the pain remains. Tuloy lang ang kaso. Justice for Filipinos. Totoo yan, my friend. Oy, sumagot si Desed. Shout out, Desed, ha. Sang-ayon po ako dyan. Totoo. Walang problema yun. No, diba? Kaya lang yung friend yun, meron siyang libreng home for the aged. Swerte ka talaga, Digong. Totoo lang, oo. Galing nung nakuha mong attorney. Pero matagal nang may sira ho yan. Nung nangangandidato pa ng pagka-presidente yan, dating tingin ko na nga dyan, baliw yung putang na yan. Sa totoo lang. Tayo mo mag-jet ski raw siya. Mga daldal niya eh. I tell you people, gago talaga bumoto dyan eh. Sorry po, Atty. Claire Castro, ha? Alam mo, I tell you people, don't vote for me. It's gonna be bloody. Dadanak ang dugo, kikita ang purina. Yan ang mga sinasabi ng gago, wag niyo ako iboto. Kung di ba naman kayong mga gago, yun ang nangyari. Diba? Ano nangyari? Pinagmumuray Pope, pinagmumuray Panginoon Diyos, pinagmumuray yung Katoliko, mga estupido, sabi nung gago. Baliw nga yung hayop na yan eh. Isa pa lang pagkakita ko talagang may sira sa ulo. Tignan yung mga anak. Ganun din, di ba? Ang kaso, sa dami ng nakakurako, at alam nila kung sino pagtatapalan ng kwarta eh. Harry Roque, human rights advocate, dito ka sa tabi ko. O hindi na siya human rights, naging human left na. Lahat ng kinuha niya sa tabi niya. Escudero. Nakakalimutan ni Escudero kung ano yung ibig sabihin ng forthwith. Di ba? Bukas pag-usapan natin si gustong palayasin na si Tito Soto bilang Senate President at kasi nga may bilang yung mga demonyo sa Senado di ba? Iniano nila si Cayetano na ang maging Senate President. Dapat bukas na natin pag-usapan yan, mahaba ho itong mga komenta nyo. Elizabeth Scarrel, good morning, Sir Rox. Tama sinasabi nito si Dison na walang hiya ang mag-asawang Diskaya at dapat lang silang maging dapat lang di sila maging state witness diyan sa kaso nila. Ikulong sila agad at huwag nang palabasin. Total, yung kaso nila sobrang mabigat.
at habang buhay ang parusa dito. At pwede lang na ibalik ang death penalty para magkaisip ang mga magnanakaw sa gobyerno. Tsaka dapat lahat yung mga ari-arian niyang kumpiskahin. Dahil galing sa nakaw eh. Sila naman na mismo nagsabing galing sila sa wala. Pero namunini sila nung panahon ni Digong. Number 1 contractor, di ba? Tamang duda pa nga ako dyan. Baka parang kibuloy din yun. Kunyari lang eh. Di ba? Pero dapat talaga yung ari-arian niya, lalo yung mga mansyon na yun, dapat gawing ospital sa Pasig ni Mayor Vico Soto. Ospital, eskwelahan yung implore, tapos yung mga binabaha sa Pasig, doon muna. Palayasin na sila doon dahil pera ng bayan yun eh. Nakaw. Diba? Kasi ikulong na yung dalawa na yan. Elizabeth Iscario. Ang masama nito, Sir Rox, sa sobrang galit ng taong bayan, magaya tayo sa Indonesia at Nepal. Yung Nepal, napalitan na yung leader ng Nepal. Na pinatay nila ang kanilang leader. Kaya dapat lang kumilos agad si BBM dito. Ipadampot agad-agad at ikulong para makita ng taong bayan, lalo na itong mga senador, na malakas ang ebidensya. Yun nga dapat eh. Chupista Bunawan, good morning po kuya at sa mga mahal mo po sa buhay at mga kawaryos. Ewan ko kung bakit ang inilagay ni BBM sa ombudsman ay appointed pa ni Digong kahit na pansamantala lang. O paano uusad ang isasampang kaso sa ombudsman kung may utang ito sa nakarang administrasyon? Ewan ko, lukuhan ba ito? Ganun ba? Di ko alam. Na-appointed pa ni Digong yung nilagay niya sa ombudsman. At itong nilalagay niya rito sa ICI nito, tauhan. Walang ginawa to kundi puri si Digong, kung si Magalong na to. Tapos yan inilagay mo. Kasasabi ko lang mga friend kahapon, dapat piliin niyang mabuti yung inyang ilalagay dito sa ICM na to. Kalagay-lagay si Magalong, magagalit si Nyolo. Sigurado yan. Chupista, pwedeng walang alam si BBM nangyayaring korupsyon. Pero sana lang po, mag-appoint ka na lang talagang may malasakit kay Juan de la Cruz, hindi sa bulsa niya. Huwag ka pong masyadong nabait, lalo na gusto kang pabagsakin. Ingat ka po lagi, PBBM. Ikaw din po, Atty. Claire. Ingat din po lagi. Diba? Yan sabi ko eh. Chupista ulit. Puro daldal. DOJ, Comelec, Comelec. Kumulek, Comelec, kulang naman implement. Aba, ombudsman, galaw-galaw ka, baka ma-stroke. Good day po kuya sa mga warriors. Chupista ulit Sana kuya, ang judge na humahawak sa kaso, PI ninyo, sa kaso ninyo ay kagalang-galang nga po, di kagulang-gulang. Sana nga, di ba? Romeo Kalusa, shout out. Good evening, Karox. Unahin ko muna si Digong. Itong si Kitty, sabi niya, okay naman ang tatay niya. Malakas at walang problema, ayon sa kanya. After 2 days, si Mr. Kasman naman, ang dumalaw ayon sa kay Kasman. Kasman ba? Kupalman. Hindi na niya kilala, maski daw family ni Digong. Ito ang analyze ni Mr. Kasman. Baka naman naniningil ka na ng attorney's fee mo. Budol yan si Digong. Once na subakay ka dyan, Mr. Kasman, sabihin niyan sa'yo, naniwala ka, ugok. Yan ang sabi mong hindi ka nakilala. Malaking joke yan. Pwede magaling ka talaga, Romeo ka. Baka naniningil na si Kasman. Sino ka? Sino ka? Di kita kilala. Patay ka, Kasman. Magaling tong Romeo na to. Romeo ulit At itong si Bunyog, naku naman, bakit itlog ang pinambabato ninyo dyan? Sayang. Kayo pa rin ang nagsasabing maraming gutom na Pilipino, tapos itlog, my goodness. Dapat tayo ang ibato nyo dyan. Diba? Bakit nga ba itlog, Atty. Enzo? Romeo ulit, ito pa, Karox. Hindi ba sila ang mga boy
at katulong natin. Ika nga, di ba? Samantalang yung mga katulong nila, once na nagnakaw sa pamilya nila, pinapahanap at pinapakulong. Heto na, Karox, yung mga public servant natin, milyones na ang ninanakaw, hirap ipakulong. Why? Tanong natin sa mga judge. Mary Lebron, shout out. Romeo ulit, oh. Karok, sang-ayon ako sa sinasabi mo. Nagagawa ng pera na puro coins. Suggest ko nga lahat 20 pesos coins. Pero ang suggest mo, may 1,000. Sang-ayon ako dyan. Pero hihirit ako sa'yo. Okay, gawa sila ng 1,000 coins, pero kasi laki ng plato. So paano dadalhin pa malengke yun? So talaga. Tsaka paano ka magdideposito sa bangko? Anak ng pating, oo, ikaw talaga, Romeo kay. Pero wala namang magnanakaw, di ba? Romeo ulit, sige lang, magulo kayo, rally dito, rally doon. Once na nag-declare ng state of emergency sa buong bansa, tiyak yan, mapupunta tayo sa martial law 100%. Sana nga! Kaya mo ba? His Excellency, gawin mo na. Ipadlock mo rin yung Kongreso sa Senado. Oscar Regalario, shout out. Tinuruan mo kasi si Digong na magbaliw-baliwan, Karox. Yun, ginawa nga. Natatandaan pa, Oscar, ha? Yun lang naman ang lusot niya, eh. Tsaka si Kibuloy. Oo. Tuloy niyo na yung pagiging baliw niyo. Tatanga-tanga kayo, eh. Mary Lebron, sana maikulong lahat ang mga korap na politician at palitan lahat ng mga lumang politician na laging nakaupo sa posisyon. Ano? Sana maikulong lahat ng mga korap na politician at palitan lahat ang mga lumang politician na laging nakaupo sa posisyon. Sana. Oscar Regalario ulit, oh. Karox, maganda ang expression mo na Okinawa, Japan. Yun na lang pinakamura pag ikaw ay nainis. Pwede rin. Tagal mong nawala, Oscar Regalario ka. Adorasyon Di Baranan. Friend Amy Bingson, shout out, ha. Dolor Garcia, shout out, my friend. Mary Lebron. Sa California, may na-impeach na PhilAm na mayor. Magkasunod sila ni ERAP at pinatalsik ng mga taong bayan dito sa Pinas. Ha? Pinatalsik ng taong bayan. Dito sa Pinas, samantalang kay Filipino-American mayor sa California na si Don Benavides, pinatalsik ng council na walang maraming satsat. Kung dito sa Pinas, siyang nagdarambong hanggang satsat lang yan. Ha? Diba? Shout out, Jane Labay na, my friend. Pasyal-pasyal ka na naman, ha. Silva, shout out. Binababoy ng mga politiko ang bansa natin. Maraming bakla dyan. Reynaldo Gonzales, oh. Ang dinalang nanakaw, ang di na lang nananakaw ngayon, utot at hangin, kawawang Pilipinas. Ay, nako, Reynaldo Gonzales ka. Marilo Pabianak, shout out. Good day po tayo sa mga kawaryos. Manalangin po tayo na nawa magtagumpay at epektibong independent commission na gagawin para habulin ang mga nagsiabuso sa kaban ng bayan. Mukhang malabo na. Magalong. Pamunuan ang bansa natin ng mga manhid na ang isip, puso at kaluluwa. Puso at kaluluwa nila, kaya hindi nila namamalayan na lunod na sila sa kasamaan habang ang mga Pilipino ay lunod sa kahirapan ng buhay. Hindi na hinahayaan ng Panginoon na lumala pa kaysa gumawa na siya ng paraan upang masawata ang kanser ng bayan. Thank you, Lord. Amen. Ha? Erlinda si Diego, shout out. Good day po, Sir Rox, at sa mga kawaryo, sabi niya. Good day, Erlinda. Roelio Damaso, shout out. Good day po, Sir Rox.
sobra-sobrang babayaran ng buhay nila. Yung ninakaw nila, dapat binabaril na mga yan nang walang usik-usik, pakita ng ebidensya eh. Pangitan na nga ang ebidensya eh. Dapat talaga binabanatan na to. Ang puta na, kukorte pa. Bong Tuba, shoutout. Si Bantag at Roque still on the loose. Totoo nga. Romeo ulit oh. Happy birthday kay BBBM. Magkaedad kami ni Pangulo. Karok, 67 years old na siya. Ooh. S. Marise, shout out ha. Sabi niya. Good evening po, Sir Rox. Ayaw po yatang pasampahan ng kaso ni BBM si Sara, kaya hinintay na lang po tayo kung ano ang mangyayari. Tama ka po, di natutulog ang Diyos. Hay nako. Good evening po, Sir Rox. Ayaw po yatang pasampahan ng kaso ni BBM si Sara, kaya hintay na lang po tayo. Yun na nga eh. Libel convicted, shout out. Espinosa Key Senior, ha? Ay, mission accomplished mga boss. Oo. Ay, nako. Ewan. Kasasabi ko lang na iilan lang yung pipiliin mo sa dami ng magagandang mapipili. His Excellency naman, nasama pa si Magalong. Ewan ko sa'yo. Good night mga friend. Ano masasabi ninyo dito sa napili ni PBBM? Pakisagot lang po. Happy birthday ulit bukas, my friend. Shervin Sapeda.